ang palasyo sa Indraprastha. Ang pagbibigay ng lupa sa mga Pandavas. Matapos ang kaguluhan at alitan sa pagitan ng mga Kauraba at mga Pandava, napagpasyahan ng mga nakatatanda sa Kuru Dynasty tulad ni Bhishma, Vidura at Dhritarashtra na magbigay ng bahagi ng kaharian ng Hastinapur sa mga Pandavas upang maiwasan ang digmaan. Ang lupa na ibinigay sa kanila ay isang tigang, masukal at hindi magamit na lugar na tinatawag na Khandabaprastha. Ang desisyon ay panlabas na tila makatarungan, ngunit sa totoo'y nilinlang ni Duryodhana ang mga Pandavas. Ang lupain ay halos hindi kayang gawing tirahan, puno ng kagubatan at ligaw na hayop. At hindi po pwedeng lupa para sa agrikultura. Si Krishna na kaibigan at tagapayo ng mga Pandava ay tumulong sa kanila upang gawing maunlad ang Khandabaprastha. Tinawag niya ang arkitekto ng mga demigods, si Vishvakarma, upang magtayo ng isang kaharian na magiging higit na kahanga-hanga kaysa sa Hastinapur. Sa tulong ni Krishna at Vishvakarma, ginawang isang nakamamanghang lungsod ang Khandabaprastha na tinawag na Indraprastha. Si Indra ang hari ng mga Diyos o demigods at ama ni Arjuna ay nagbigay din ng suporta. Nagkaroon ng pag-uusap si Krishna kay Indra upang tiyakin na ang lungsod ay mapuno ng kasaganahan, kayamanan at proteksyon. Nagpatulong din si Krishna sa iba pang mga celestial beings upang gawing itong isang kahanga-hangang kaharian. Ang palasyo ng mga Pandava ay itinayo ng may hindi matatawarang karangyaan. Napuno ito ng mga ilusyon tulad ng tubig na mistulang lupa at lupa na tila tubig. Ang lungsod ay naging simbolo ng karunungan, yaman, at kapangyarihan ng mga Pandavas. Pagbisita ni Duryodhana at ang kanyang kahihiyan. Nang matapos ang pagtatayo ng Indraprastha, inimbitahan ng mga Pandavas ang mga Kauraba, kabilang si Duryodhana, upang makita ang bagong lungsod at palasyo. Sa pagbisita ni Duryodhana, nasaksihan niya ang kagandahan at karilagan ng Indraprastha. Lalong nagdulot ito ng inggit sa kanya dahil labis itong nalampasan ang kayamanan ng Hastinapur. Habang naglalakad sa palasyo, maraming pagkakataon na napahiya si Duryodhana dahil sa mga ilusyon na idinisenyo ni Vishvakarma. May isang bahagi ng sahig na tila lupa, ngunit ito pala ay tubig. Si Duryodhana sa kanyang pagmamataas ay nalublob dito. Tumawid sa lupa na tila tubig. Sa kabilang banda, may lugar na mukhang tubig, ngunit ito'y isang matigas na lupa. Sinubukan niyang iwasin ito, ngunit siya ay napahiya pa rin. Pagkadulas at pagkatumba ang nangyari sa kanya. Maraming beses siyang nadapa at nawala sa balanse dahil sa mga ilusyon. Ang mga ito ay nagdulot ng malakas na halakhakan mula sa mga naroroon, lalo na kay Draupadi, ang reyna ng mga Pandavas.
Ang kahihiyan ni Duryodhana sa Indraprastha ay nagpalala ng kanyang inggit at buot sa mga Pandavas. Sa puntong ito, lalo niyang ninais na sirain sila. Ang mga pangyayaring ito ay nagbunsod ng mas malaking alitan na humantong sa laro ng sugal ng dice, kung saan nawala ang mga Pandava, ang kanilang kaharian, at ang kahihiyan ni Draupadi sa lahat ng mga tao sa korte ng Hastinapur. Ito ay isa sa mga mahahalagang yugto na nagbibigay daan sa Mahabharat, ang Kurukshetra War. Haribol.